Roel Realeo. Binasa muli ni Danny ang pangalan ng kasulat sa tareta na ipanabaon sa kanya ng dating amo. Natagpuan na lamang niya ang sarili sa harap ng opisina ng isang garment factory sa Bikutan para personal na makaharap ang taong nabanggit. Dito raw siya gustong makausap ng pansamantalang namamahala ng naturang paggawaan ayon sa sekretarya nito nang makausap niya sa telepono. Kung di siya nagkakamali, nabanggit sa kanya ni Gracie na ang ama nito ay may negosyo ng patahian ng mga pantalon na ini-export sa Asia. Bakit dito siya gustong makausap ni Ruel, gayong kasintahan pa lamang ito ng dalaga? Matapos ang mahabang sandali na paghintay sa receiving area ng factory, ay pinapasok na siya ng sekretarya ni Ruel sa loob ng opisina. Hindi ka mahirap hanapin, Danny. Kunting tanong-tanong lang sa mga nakatambay sa Quezon Avenue at ora mismo na sa pintuan ako ng dati mong tinutugan. Panimula ng lalaki. Di ko alam kung ano ang gusto mong palabasin na magkahanap at pag-aalok ng trabaho sa akin. Pero sabi mo nga para ito ay kay Chrissy kaya kahit ayoko na makaharap ka, nandito ako. Nakita ko ang pagiging malapit niyo ni Chrissy kahapon sa ospital at narinig ko rin ang mga pinag-uusapan niyo. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang kaagad ang ginawa niyang pagtanggap sa iyo gayong pikan siyang tao. Siguro dahil ikaw ang tumulong sa kanya nung naaksidente siya. Pahayag nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Danny. Kailangan kita para ipahatid kay Gracie ang lahat ng financial kong tulong para sa operasyon niya. Bakit hindi ikaw ang personal na magbigay niyon sa kanya? Bakit kailangan mo pa ako? Usisa niya. Dahil alam mong galit siya sa akin at kung ikaw ang maghahatid ng tulong sa kanya, hindi niya iisipin na nagmula yun sa akin. Gusto mo akong gamitin at gusto mo akong magsinungaling sa kanya? Di makapaniwalang balik niya. Wala naman mawawala sa iyo kung gagawin mo ang sinasabi ko. Kikita ka pa dahil ibabalik ko sa iyo ang lahat ng pagod na ilalabas mo. Paano ang tiwala niya sa akin? Mababalik mo ba yun kapag nalaman niya ang totoo? Malalaman lang niya kung sasabihin mo. Hindi mo ba kaya magtago sa kanya ng maliit na lihim para na rin sa ikabubuti niya? Hamon ng kausap. Sandaling nag-isip si Danny tungkol sa inaalok nito. Para kay Gracie, sabi niya makalipas ang ilang minuto. Iniabot ni Ruel ang palad para kamayan siya, subalit tiningnan lamang niya iyon at matapos basahin sa mga mata nito ang katotohanan ng pag-usapan nila ay tinanggahan niya ang kalahad nitong kamay. Sapat nang sumang-ayon siya sa kasinungalingan na ito para sa dalaga. Kung ano't ano man ang mangyayari, alam niyang malaking tulong kay Gracie ang ginagawa ni Ruel, lalo na at matigas ang loob ng dalaga na tumanggap ng tulong mula sa kasintahan ayon na rin sa napag-usapan nila ng nagdaang araw nang dumalaw siya rito. You'll always be with her. You'll pretend to be a well-off man at kukunin mo ang tiwala niyo para, para hindi siya maghinala kung bakit gusto mo siyang tulungan kapag inialok mo ang pera para sa operasyon. Paliwanag ng lalaking relihiyo. Pag-usapan na namin yon ng niya, inaasahan niya ang madalas na pagkikita niyo ng fiancé ko. Kailangan ko pa bang magkunwari na mayaman? Partially blind si Gracie, hindi siya tanga at manhid. Maghihinala siya kung basta mo na lang ibibigay ang tulong ng pagano na lang kung alam niyang simpleng gitarista ka lang. Fine, kagaya ng sinabi ko kanina para kay Gracie. Huwag ka mag-alala, Danny. After all this, you'll be well compensated. Hinit siya nito sa kanyang direksyon ang susi ng sasakyan. Matapos tapunan ng patagilid na tingin si Ruel at ang susi na hawak ay nagpaalam si Danny at tumalikod na upang lumabas ng opisina. Habang hinahanap ang kotse iyon, description ng lalaki ay nahati ang kanyang kalooban. Magagampanan ba niya ang papel na hinihingi sa kanya ni Ruel? Kakayanin ba niya na magpanggap alang-alang kay Chrissy at sa mga taong nakapaligid sa kanya? Oo ang sagot niya. Kapalit ng lahat ng ito ay matustusan pa niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya at higit sa lahat ay magiging daan siya para bumalik sa normal ang takbo ng buhay ng dalaga. Talagang nga yatang kinakasihan siya ng tadhana na mapalapit sa babaeng nung una pa lang ay binigyang pansin pa niya. Ang kagalakan na umaapaw sa kalooban niya ay isang pruweba na tuluyan na nga siyang napasailalim sa natural na gayuma at kagandahang loob ni Gracie. Ngunit bago pa niya nagawaan buhayin ang makina ng sasakyan na ipinahiram sa kanya ni Ruel bilang parte ng pagpapanggap niya ay sinakluban siya ng alalahanin. Magagawa ba niyang ilihim sa dalaga ang tunay na damdamin gayong araw-araw na itong makakasama? Paano niya magagawang itago ang katotohanan ng sitwasyon nila at ang totoong nararamdaman niya para rito? Subalit kung nakasalalay naman sa kasinungalingan niya ang mabilis sa paggaling nito, magiging mabigat pa iyon sa loob niya.
Tama bang tinanggap niya ang trabahong ito? Ano ang pagiging kapalit ng libu-libong salapi na mahahawakan niya sa sakit ng damdamin? Malaking halaga ng perang pambayad sa mga pangangailangan ng pamilya niya at muling paglinaw ng mga mata ni Gracie. Iyon ang sari-saring laman ng isip niya nang makarating sa ospital. Matapos ang bigay galang kay Mrs. Simeon ay nilapitan niya ang dalaga. Nilingon ni Danny ang ginang na pasimpleng lumabas ang silid at iniwan siyang dalawa. Nihinda ang namalayan ni Gracie na lumabas ang ina nito dahil ang buong atensyon nito ay natuon sa kanya. Mabuti dumating ka na, Danny. Natutuwang sabi niya ito. Ngayon na ang labas ko, akala ko hindi mo ako maabutan dito. Sandali siyang natigilan sa paglapit dito nang may mapansin siyang kakaiba sa mga mata ng dalaga. Naiyak ba ito dahil inakala nitong hindi niya aabutan ang pag-uwi nito? Napailing na iwinaksin niya ang ganong kaisipan. Inisip niya na kaya siguro ganon ay dahil naglagay lang ito ng gamot sa mata. Matagal pa tayo magkakasama, Gracie, bulong niya. Sa hindi maaninag na paningin ay nilingon ni Gracie ang pinanggagalingan ng tinig na binata. Pilit nitong kinakapa ang kamay niya na alam nitong nakapatong lang sa gilid ng kama. Si Danny na ang kusang humawak sa mga kamay nito. Bakit mo nasabi yan? Tanong nito. Dahil madalas kitang bibisitahin kahit nasa bahay ka na. Yun ay kung papayag ka at hindi mo ako pagbabawalan dumalaw sa iyo. Sagot niya. Talaga? Natutuwang sabi nito. Bakit naman ako hindi papayag? At least mas magkakakilala tayo lalo na at ikaw ang tumulong sa akin noong na-aksidente ako. Kung ganoon, tamang-tama po lang ang dating ko ngayon para ako ang maghatid sa inyo ng mami mo pa uwi. Para naman alam ko kung saan kita bibisitahin. Gusto ko nang umuwi, total pupunta na lang naman ako sa ospital kapag may check-up at kapag naayos na ang mga kailangan para sa operasyon ko sa mata. Kaya anytime na gusto mo akong dalawin ay nasa bahay lang ako. Isang alanganin ng ngiti ang saglit na sumilay sa mga labi ni Danny. Oo, gusto niyang dalawin araw-araw si Gracie sa bahay nito habang ito ay nagpapagaling. Gusto niyang nasa tabi siya nito sa mga panahon na isusubok nito. Ngunit hindi mawala sa likod ng isip niya na kalahating porsyento ng pagdalaw niya rito ay upang ilapit ang sarili sa dalaga para sa kapakanan ni Rowell. Kung mayaman lang siya ay hindi niya tatanggapin ang alok ng lalaking iyon at siya na ang kusang mag-abot ng tulong kay Gracie. Subalit, kahit siya at ang pamilya niya ay nangangailangan din sa kasalukuyan, hanggang kailan na niya kakayanin sa kalooban na magtago ng isang lihim sa dalaga na alam niyang ikagagalit nito ng husto sa kanya. Ngunit kung para rin naman sa ikabubuti nito ang ginagawa niya, dapat ba siyang mag-guilty? Bahala na, isip ng binata. Narinig ni Gracie na nagpaalam sa kanya si Danny para ibaba ang mga gamit nila sa sasakyan nito. Tinawag niya ang ina, ngunit hindi ito sumagot kaya naisip niyang bumaba ng kama. Sa nanlalabong mga mata ay pilit niyang inaninag ang sahig. Sumabit ang nakakas niyang paa sa tuntungan ng kama at alam niyang babagsak siya sa sahig, pero bago pa siya nakapag-react ay may mga braso nang sumalo sa kanya. Kinakabahan na hinawakan niya at ito ang humila ng lakas para siya makalma. Hindi pala kita pwedeng iwan ng mag-isa, pero ng lalaki matapos siyang saluhin ito. Thanks, bulong niya. Actually, kahit noong normal pa ang paningin ko at walang semento ang binti ko, madalas rin ako matisod kaya hindi na ito bago. Sige na, bumaba ka na, okay na ako dito. Sabi niya matapos siyang alalayan nito pabalik sa kama. Hihintayin ko na lang muna si Mrs. Simeon na bumalik para may kasama ka. Huwag na, bumaba ka na, hindi na ako tatayo, promise. Birong totoo na pilit ng dalaga. Sa totoo lang ay wala na siyang balak na tumayo at bumaba ng kama nang walang humahawak sa kanya. Ayaw nang mapahiya sa harap ng binata dahil baka tuluyan na siya nitong pulutin mula sa sahig habang nakasubsob ang mukha niya na tila humahalik doon. Nasa ganon silang pagtatalo nang pumasok ang ina ni Gracie hawak ang kanyang release form. Napapailing ito dahil tila teenagers kung magharutan ng dalawa. At kung pagmamasan sila ay animo kay tagal na nilang magkapalagayan ng loob. Nilapitan ng ginang ang nakangiting anak na nakaupo sa kama matapos silang iwan ni Danny. Anak, tawag nito. Alam kong madaling kagiliwan si Danny kahit ako ay maganang loob sa kanya. Gusto ko lang na ipaalala sa iyo. Hindi na nito magawang tapusin ang nais sabihin sa kanya dahil sumabad na siya. I know, ma'am, kung ano ang ibig mo sabihin. Ayaw ko lang dumating ang araw na malilito ka, anak.
Gracie closed her eyes as she's memorizing her mother's line. Ngayon pa lang, alam na niyang hindi malabog tuluyang mahulog ang kanyang loob kay Danny, lalo na't may nakatiting na nararamdaman siya rito na higit sa pakipagkaibigan lang. Subalit, ang katotohanan na ikakasal siya kay Ruel at iyon lamang ang paraan para umahon ang garment factory. Nang ama ay nakasisikip ng kalooban niya. Kaya pa ba niyang haripin ang fiancé na parang walang nangyari? Kung ang damdamin niya lamang ang susundin, ngayon pa lang ay sisigaw na niyang hindi na matutuloy ang kasal. Subalit nakasalalay sa maging desisyon niya ang lahat na pinaghirapan ng kanyang pamilya. Paano niya tatanggihan ang kasal ngayon? Si Ruel ang sumagot sa lahat ng gastusin niya sa ospital at pati ang therapy niya sa hinaharap. Isama pa na nagkausap ng kanyang daddy at ang binata tungkol sa pagpapatakbo ng factory. Alam niya, Ruel had already loaned her father some money. Kakayanin nga ba niyang ipagsawalang bahala na lamang ang nakita niyang kataksilan ni Ruel? Gaano siya kasiguro na hindi na maulit ang pangyayaring iyon? Lalo na ngayon na may diferensya ang mga mata niya, tuluyan nga ba niyang babulagin ang sarili pagdating sa mga kamalian at kapintasan ni Ruel alang-alang sa pangkabuhayan ng kanyang pamilya? Hindi, at nagsusumigaw iyon sa isip niya. Hindi siya papayag na rindahan ng lalaki dahil lamang may salapi ito na itatapal sa kanya at sa pamilya niya. Ito na ang huli at kahit kailan hindi na siya tatanggap pa ng pinansyal na tulong mula sa binata. Kailangan niyang gumaling kaagad para bawiin mula rito ang lahat-lahat. Kailangan siya sa kumpanya nila para magawa ng tulungan ang ama sa pagbangon niyon. Gracie, tawag ng bagong dating na si Ruel. Anak, nandito si Ruel at binisita ka. Anang ginang bago sila bigyan ng pribilehiyo makapag-usap ng sarilinan. Ruel? Paniniguro ni Gracie nang maramdaman niya ang paglabas ng ina. Let's not pretend everything is alright between us. Alam ko naman na alam mo ang nadatnan ko sa pad mo ay isa sa mga dahilan kung bakit ako nadisgrasya. I'm sorry about that, Gracie, kung alam mo lang kung gaano ako nagsisisi sa mga nangyari. Pagpapakumbaba nito. Anong gusto mong mangyari sa atin ngayon, Ruel? Ipagsawalang bahala ko na lang yun. I'll do everything just to receive your forgiveness, Gracie. Give me another chance. Umiling-iling siya. I don't know if I can still forget about what happened, Ruel. Ang pagkabulag ko ay magiging tagapagpaalala ng mga nangyari. I can't promise you anything. Bumagsak ang mga balikat ni Ruel dahil sa mga sinabi ng nobya, but he will not give up. Malaki na ang puhunan niya kay Gracie at dapat lang na matuloy ang kasal nila. Kung hindi ito tatanggap ng personal na tulong mula sa kanyang ay tama lamang ang ginawa niya na si Danny ang gamitin na daan para makarating si Dalaga ang mga tulong na ipaabot niya. Pagdating ng tamang oras at maging successful ang operasyon nito ay wala itong magagawa kundi ang pasalamatan siya at tanggapin siyang muli bilang mapapangasawa. Nabasag ang katahimikang naghari sa dalawa nang tumikim si Danny upang ipagbigay alam sa kanila na nandoon na ito sa silid. Danny? Paniniguro ni Gracie na kahimigan ng kahagalakan ang timbre ng boses. Aalis na raw tayo, sabi ni Mrs. Simeon. May wheelchair na naghihintay sa labas, ipapasok ko kung ready ka na. Anito na hindi inaalis ang mga mata sa dalaga. Pasimpleng tinabig ni Ruel ang kamay ni Danny na naglahad ng palad para alalayan ang pagbaba ng dalaga sa kama. Nabastos man ay hindi nagpakita ang huli ng inis o ng kahit na anong klase ng emosyon. Ibinigay niya kay Ruel ang karapatan na iyon dahil nobyain nito ang dalaga at nasa payroll siya nito. Lumabas siya ng kwarto at nang magbalik ay may dala na siyang wheelchair at may kasamang nurse. Ipinakita niya rito ang release form ni Gracie na ibinigay sa kanya kanino ng ina nito. Matapos niyon ay tinulungan niya si Ruel na alalayan ang dalaga para makaupo sa wheelchair. Isa nagkakaintindihan at napagtitinginan ang pinakawalan ng dalawang binata. Ang kay Ruel ay nangangahulugan na huwag lalampas si Danny sa napagkasunduan nila. Ang kay Danny naman ay nagbabadya na ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ni Gracie. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!